Mapagpalang umaga po sa bawat isa, mga mahal kong kapatid. Tayo po ay bumasa muna ng mga talata at tayo po ay tutungo sa isang maikling panalangin. So, nais ko po kayong anyayahan sa pagbasa ng kanyang mga talata mula sa John chapter 18, verse 28 hanggang verse 30. So, ulitin ko po, John chapter 18, verse 28 hanggang verse 30. Okay. Basahin po natin. Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment. It was early, and they themselves went into the judgment hall, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. Verse 29. Pilate then went out unto them and said, What accusation bring ye against this man? Verse 30. They answered and said unto him, If he were not a malefactor or criminal, we would not have delivered him up unto thee. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin po natin Amen. So, next kung tayo po ay manalangin muli sa umaga pong ito. Hallelujah. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa umaga pong ito. Salamat sa kalakasan, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. At salamat po Panginoon sa mga talata na aming binasa. Dalangin ko po sa araw na ito na ikaw muli ang mag-interpret, magbigay ng inspirasyon, magbigay ng guidance po sa amin sapagkat ikaw po ang nagmamay-ari ng mga talatang ito. At nawa po Panginoon, ang bawat isa ay pagpalain Panginoon ng iyong mga salita, muli maging kalakasan, iangat ang pananampalataya Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa araw na ito. Ikaw ay pinupuri namin, pinadakila namin, at aming itong hiling sa iyong dakilat, makapangyarihang pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito. So, mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. So ang ating pastor ay wala po sa araw na ito, nandun po sa bulan. So, alam naman po natin ito. At siya po yung nakatalaga po doon. At ipag-pray po natin na pagpalain ang gawain sa dako ng bulan at yan din naman po sa dakong ito. At nawa ang Diyos ay magpala po sa bawat isa atin. So, nais ko lang po na magbahagi ng isang simpleng paksa. So, ang pinamagatan ko po itong The Just Trial, isang makatarungang paglilitis. So, lahat naman siguro tayo ay pamilyar na sa tinatawag na hukuman. Tayo ay pamilyar po sa tinatawag na paglilitis. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas o na-experience niya po bago po siya mamatay, ay siya po ay litisin. Siya po ay iharap sa mga tao, iharap sa hukuman, at yun po ang nasusulat, at yun po ang itinalaga para sa ating Panginoong Jesucristo. At alam natin na ang Panginoong Jesucristo nang siya po ay litisin, humarap kay Pilato, humarap kay Herodes, humarap sa mga Hudyo, at siya po ay sa kaisipan nila at sa harapan nila, ang Panginoon ay guilty. At iyon po ang naging dahilan para po ang Panginoon ay i-crucify. Siya po ay parusahan ng tinatawag na kamatayan. So, hindi po naging mainam ang paglilitis sa ating Panginoon sapagkat habang humaharap pa nga lang po ang ating Panginoon sa high priest na si Caiaphas, ay habang sumasagot ang Panginoon, dinedepensahan niya ng kaunti yung kanyang yung inaakusa sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ay sinampal ng isang servant ng high priest.
At doon naman sa kay Herodes at kay Pilato, alam natin kung ano nangyari sa ating Panginoon. 'Di ba? Binugbog ang Panginoon. Siya ay naging malupit sa kanya ang paglilitis sa ating Panginoon. At kung makikita niyo po sa due process po dito sa ating bansa o kaya sa iba, kadalasan ganun po ang nangyayari. Kahit hindi ka pa nahatulan, ay binubugbog na o kaya ay pinagmamalupitan na. So, ganun po ang nangyayari po sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay pinagmalupitan at siya po ay hindi naging mainam ang kanyang trial. Pero kung makikita niyo po, kung babasahin niyo po yung buong John chapter 18 at buong John chapter 19, makikita po natin doon na merong purpose ang ating Panginoon bakit dumaan siya sa tinatawag na paglilitis at inako niya yung paratang ng mga Hudyo. So, merong dahilan ang Panginoon bakit niya yung ginawa. Alam po ba natin kung anong dahilan, mga kapatid? So, alam natin kung anong dahilan. So, para po tayo ay maging inosente, tayo po ay malinis, tayo ay maalis sa kaparusahan ng kamatayan, inako niya po yung kasalanan po natin. Yan ang sinasabi ng Biblia. At salamat sa biyaya ng Panginoon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dahilan sa ginawa niya po na pag-ako na yon, tayo po ay pinawalang sala. So, ganun naman po talaga. Kapag merong guilty, merong inosente. At ang inosente po talaga ay ang Panginoon at tayo po yung guilty. So, sa panahon ng ating Panginoon, merong isang Barabbas na murderer at isang rebellious na nakakulong. At sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, siya po yung pinalaya. At ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung namatay at pinako po sa krus ng Kalbaryo. Na-crucify ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa John chapter 18 verse 28, gusto ko lang balikan ito. So, alam po ba natin kung ano yung akusasyon sa ating Panginoong Jesucristo? Ano po ba yung charge sa ating Panginoon? Sino pong nakakaalam, mga kapatid? Bakit pinatawag ang ating Panginoong Jesucristo ng mga high priest at ng mga Hudyo at siya po ay nilitis? Sino po sa inyo nakakaalam, mga kapatid? Yes. Ang unang akusasyon sa ating Panginoon, bakit siya ay naislitisin, nais siya ay patawag, dahilan ang ating Panginoong Jesucristo nangangaral, nagtuturo, at pinoproclaim niya na siya ay anak ng Diyos. So kapag pinag-usapan na, o kaya pag marinig mo na siya ang anak ng Diyos, sa kaisipan ng mga Hudyo, ang iba na lalong-lalo na po na nandoon po sa templo, ang kaisipan nila ay blasphemy ito. Kasi sinasabi nila, sino itong taong ito na nagsasabi na ikaw ang anak ng Diyos, pero ikaw ay anak lamang ng karpentero? So, ganun ang akusasyon sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagbablasphemy sa Diyos. So, di ko na siguro basahin yung John chapter 18. Siguro basahin ko na lang po yung Matthew chapter 26, verse 63, para makatipid po tayo sa oras. Matthew chapter 26. So, pag pinag-usapan po ang blasphemy, ang magiging punishment po niyan ay kamatayan. So, kaya nga inaakusahan ang ating Panginoong Jesucristo ng blasphemy at siya ay pwedeng punishable ito ng kamatayan. Pero bago yun mangyari, hiniharap ang ating Panginoong Jesucristo doon sa hukuman ng mga Romano, si Pilato at kay Herodes. So, sabi diyan, but Jesus held his peace, and high priest answered and said unto him, siguro pwede bang sa ISB version? Mas madali pong maintindihan. So, sabi po dito, the high priest said to him, I charge you under oath
by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God. So nagtatanong po ang high priest na si Caiaphas sa ating Panginoong Kristo. So sabi dito, you have said so. Jesus replied, but I say to all of you, from now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming of the clouds of heaven. Then the high priest tore his clothes and said, he has spoken blasphemy. What further witnesses do we need? You have now heard. Listen, you yourselves have just heard the blasphemy. So, sa verse 66, what is your verdict? So, ano ang inyong hatol? They replied, he deserves to die. So, dito po nagpasimula yung akusasyon sa ating Panginoong Kristo. So, maliban po sa blasphemy, may isa pa po na akusasyon sa ating Panginoong Kristo. Sa palagay niyo po, ano po yun mga kapatid? Rebellion. So, dahilan ang mga Hudyo ay hindi nila maipapatay ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng law of Moses o kaya sa kanilang kanilang batas, gusto nila itong iharap o akusahan ng ating Panginoon sa pamagitan ng rebellion. So, sabi po sa Luke chapter 23 verse 23, basahin ko lang po. So, dalawa po yung akusasyon sa ating Panginoong Kristo. Una po yung blasphemy at yung pangalawa ay rebellion. So, hindi po madali yung akusasyon sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po yung tinatawag na rebellion. Sapagkat si Barabbas nga dahilan sa kanyang ginawang rebellion against sa Roman Empire at siya po ay naging murderer, siya po ay ipinakulong. So, ang ating Panginoong Kristo ay inaakusahan ng rebellion. Verse 23. So, sabi po dito, Luke chapter 23, verse 23, but they kept praising him with loud shout, demanding that Jesus be crucified, and their shouts began to prevail. Ay, mali. Luke chapter 23, verse 1. Mali pala. Okay. Then the whole crowd got up and took him to Pilate. So, dila na ang Panginoong Kristo doon sa harapan ni Pilato. They began to accuse him. We found this man corrupting our nation, forbidding us to pay taxes to Caesar, and saying that he is the Messiah, a king. So kapag sinabi na Messiah, a king, ito po ay tuwirang rebellion against the Roman Empire. Sapagkat ibig sabihin, meron ng kinikilala ang mga Hudyo na isang hari na pwedeng pumalit kay Haring Cesar. Ay, tama ba? Haring Cesar ba sa panahon na yan? So, sa pamamahala, sa panahon na yan. So, at sinasabi pa ng mga Hudyong ito, ng high priest at ng mga priest, ay pinagbabawalan ng Panginoong Kristo na magbigay ng tax sa gobyerno. So, hindi naman po yun totoo, di ba? Pagkat sinabi nga ng Panginoon na ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. So, hindi po yan totoo na accusation sa ating Panginoon. At sa madaling storya, mga kapatid, hinarap ang ating Panginoon kay Pilato at kay Herodes at wala po silang makitang anumang pwedeng dahilan para siya ay ipunish ng tinatawag na kamatayan. So wala silang makita na anumang na siya ay guilty at siya ay pwedeng hatulan ng tinatawag na kamatayan. So kaya nga tinatanong ni Pilato ang ating Panginoong Kristo, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabihin mo sa akin. Ako ay may kapangyarihan na magpalaya. Ako ay may kapangyarihan na magpakulong. Nasa akin ang kapangyarihan na ito. Pero anong sagot ng ating Panginoong Kristo kay Pilato?
ang aking kaharian ay hindi dito. Ang aking kaharian ay ibang lugar. Nasa kalangitan. Sapagkat kung ang aking kaharian ay nandito na, hindi ako papayagan ng aking mga servants o mga disciples na ako ay ibigay sa inyo at ako ay litisin. So, alam naman natin ang naging kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay naging kagaya ng isang tupa na naging masunurin. Kagaya po ng sinasabi ng Isaiah, ang ating Panginoong Jesucristo ay naging kagaya ng isang tupa na kahit siya ay dalhin doon sa kamatayan, ay naging masunurin pa rin ng Panginoon. Inako niya yung tinatawag na kasalanan ng tao, siya yung inakusahan, siya yung nag-ako ng lahat ng guilt. At tayo po ay pinalaya, kagaya po ni Barrabas. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ang ating Panginoon sapagkat dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, naging masunurin siya sa paglilitis, ay siya po ay naatulan ng kamatayan, pero ang kapalit naman po nito ay ang kalayaan po natin, kagaya po ni Barrabas. At thank God, mga kapatid, we are so grateful na tayo po ay pinalaya ng ating Panginoong Kristo. Amen. Sapagkat, sabi nga, pagdating po sa hukuman, meron pong nagiging inosente at meron din po nahatulan ng guilty. At ang ating Panginoon ay hinatulan sa guilty. Na alam naman natin na hindi po guilty ang Panginoon sa anumang kasalanan. Pero dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, naging masunurin siya, inako niya yung kasalanan, tayo naman po ay naging inosente. Tayo naman po ay pinawalang sala at tayo po ay meron ng eternal life, mga kapatid. Amen? Mari po ba natin minsan pang palapakan ng ating Panginoon? Hallelujah! So, dito mga kapatid ay inilagay ang Panginoon sa tinatawag na paglilitis. At alam po natin kung ano ang nangyari sa ating Panginoon, hindi po naging makatuwiran, makatarungan ang paglilitis ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron namang purpose ang Diyos bakit dumaan ang Panginoon sa ganung bagay. At alam na natin kung ano ang dahilan kung bakit nilitis ang Panginoon sa ganung kalalagayan. So, si Brother Branham, mga kapatid, ay muling inilagay ang Panginoong Jesucristo sa tinatawag na paglilitis. So, dati, ang mga pangaral po sa dakong ito ay tayo yung nililitis. No? Pero ngayon, ang ating Panginoon ay ilalagay po muli natin sa tinatawag na paglilitis. Ilalagay po muli natin ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita sa tinatawag na courtroom. So, si Brother Branham, siya po ang nangaral patungkol sa the trial at ang isa sa in-example niya, ang Panginoon yung nasa courtroom. Siya po yung dependent. So, kayo po ba ay familiar mga kapatid sa hukuman? So, isa-isahin po natin kung anong nagaganap sa hukuman para po makarelate po kayo. So, ako hindi pa rin naman po ako nakaranas na humarap sa hukuman o kaya sa courtroom. Nakakapanood lang po ako ng true to life story na courtroom at yung paglilitis. At ngayon nga ay merong paglilitis na ginagawa sa panahon ngayon, yung live ngayon, yung kay BP Sara, mga kapatid. So wala naman tayong pakialam sa bagay na yan. Kahit sino pa yung manalo dyan, it's about politics. So wala tayong pakialam sa mga bagay na nangyari dyan, mga kapatid. Sabagat sabi ng kasulatan, ang masama ay mas lalong magpapakasama. So wala na tayong aasahan dyan. So wag po kayong ma-carried away sa mga panahong ito. Wala na tayong pakialam dyan. Just so be it, mga kapatid. Sabagat hindi naman po yan makakapekto sa atin patungkol sa ating pananampalataya. So tumungo tayo sa tinatawag na the trial of Jesus Christ. A just trial of our Lord or the Word. So nais ko pong bumasa ng quotes sa the trial, 1964. Tumungo po tayo sa
sa pangalan ng ating kapatid, Brother Branham. So, kanina po, ang akusasyon sa ating Panginoong Jesucristo ay blasphemy at saka rebellion. So, ngayon, iba naman po yung akusasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So, makaka-relate po kayo sapagkat ito'y patungkol sa mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo at patungkol sa pananampalataya. So, the trial 1964, yung pinakahuli, Sir Ann, na pangaral ni Brother Branham. So marami kasi yan na pinangaral si Brother Branham patungkol sa the trial, the court trial, a trial. So yung pinakahuli, 1964. 1964-06-21. Yun yung, Paragraph 49. Okay. Dito tayo mag-start, mga kapatid. So, magbabasa lang ako ng maraming babasahin sapagkat ayoko po na ma-skip yung maraming bagay. Pero yung iba po ay tinagalog ko na at saka sinamarize ko na para po mas madali niyo pong maintindihan. Pero ngayon, magbasa muna po tayo sapagkat mahalaga po yung bahaging yan na sinabi ng ating kapatid, Brother Branham. So, sabi po dyan ni Brother Branham, "Now, we're going to change now for just a few minutes of a court case." So, merong case na ibinigay. "Now, remember, we're going into a courtroom to bring Jesus, God on the scene here, and give Him a fair trial." So, He is still the Word even of this day. Do you believe it? Just the same as He was the Word then. 50. "Now, this case, the cause of it, it is the Word of God promises versus the world. Now, get the set real right or you'll never catch it. The cause for this indictment is breach of promise o hindi pagtupad ng pangako." So ito po yung inaakusa ngayon sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang salita. God not keeping His word, it's a breach of promise, you know what it is. So ngayon mga kapatid, ang court case naman ngayon, parang inilagay ni Brother Branham yung congregation sa isang kalalagayan na courtroom. So muli ang Panginoon ay ilalagay muli natin sa tinatawag na fair trial. Kasi sa panahon ni Pilato, sa panahon ng mga Hudyo, hindi nabigyan ng tamang paglilitis ang Panginoon. At siya po ay found guilty sa kanilang kaisipan at sa kanilang sinasabi. So ngayon, ang ating kapatid Brother Branham, siya po ay nagkwento at binigyang pansin nito. Ilagay muli ang Panginoon sa paglilitis. Isang makatarungang paglilitis at isang tamang paglilitis. So, ang accusation mga kapatid, yung indictment is breach of promise. Hindi pagtupad sa pangako. Hindi pagtupad sa kanyang mga pangako. So, naniniwala po ba kayo na hindi tumutupad ang Panginoon sa kanyang mga pangako, mga kapatid? No? So, alam na naman natin ang mga bagay na ito, pero may bagay na pinapakita si Brother Branham sa bagay na yan. So, God not keeping His word, it's a breach of promise, you know what it is. So, yan po yung akusasyon ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ilalagay ngayon natin ang Panginoon sa tinatawag na courtroom, o kaya sabihin natin ito'y po yung courtroom, pagdating po sa paglilitis, meron pong iba't ibang tao na nariyan. Ang una dyan ay yung prosecutor, attorney. Alam niyo po ba yung prosecutor, mga kapatid? Yung taga-usig. Siya po yung magpapatunay na ang ating Panginoong Jesucristo nga ay hindi tumutupad sa kanyang pangako. At meron din po siya mga witnesses. At ang pangatlo po na nandoon po sa courtroom ay yung tinatawag na dependent. Ang dependent ay ang ating Panginoong Jesucristo. O sinabi ni Brother Branham, ang ating Panginoong Jesucristo at ang salita ay isa. So yun po yung dependent. Siya po yung didepensa. At meron naman pong defense attorney.
So, yung defense attorney po yun po yung dedepensa naman na sa mga sinasabi ng prosecutor. At doon sa defense attorney ay meron po siyang dinalang mga defense witness. So, magkabilang panig ay meron pong mga witnesses. Papatunayan nila sa isa't isa na ang ating Panginoong Jesucristo nga ay tumutupad sa kanyang mga pangako at yung prosecutor naman ay sasabihin nila na hindi tumutupad ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pangako. So pag pinag-usapan po ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, napakarami po mga kapatid. Amen? Pangako sa kagalingan, pangako sa pagpapala, pangako sa pagbabalik niya. So naniniwala tayo na ang Panginoon ay malapit nang dumating sa ating panahon, pero kung minsan ay naglalagay ang kaaway ng mga doubt sa ating mga puso na sinasabi na hindi pa darating ang Panginoon. Gawin mo muna yung mga bagay na gusto mo. Pero meron naman na dumidepensa ang banal na Espiritu na ang Panginoon ay malapit nang dumating sa ating kapanahunan. So, yan po yung senaryo po mga kapatid. Yung prosecutor attorney, walang iba kundi si Satanas. Siya yung taga-usig. Siya yung magpapatunay na yung mga salita ng Diyos ay ang mga pangako ng Diyos ay hindi niya tinutupad. At meron po siyang mga witnesses. So yung mga witnesses ni prosecutor attorney ay una, si Mr. Unbeliever. So si Brother Branham po ang nagsabi niyan, Mr. Unbeliever. Yung pangalawang witness, si Mr. Skeptic. Pag sinabi pong skeptic, mapagduda. At yung pangalawa naman, yung pangatlo ay si Mr. Impatient. So yun po yung tatlong witnesses na magpapatunay na ang Panginoon nga ay hindi tumutupad sa pangako niya. So, meron po silang testimonya mamaya. Babasahin ko po para makarelate po kayo. So, sa defense attorney naman, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Siya po yung didepensa. At yung mga witnesses niya ay si Mr. Noah, si Mr. Abraham, at si Mr. Moses. So, kapwa po sila magpapalitan ng mga testimonya, mga arguments, para patunayan ang kanilang sinasabi. So, handa na po ba kayo mga kapatid? At ang magiging tagahatol, sabi ni Brother Branham, ay kayo. Kayo po yung magiging hukom. So, kayo po yung hukom at magpapasya, magbibigay ng final verdict sa ating Panginoong Jesucristo kung siya nga ba ay tumutupad sa pangako niya o hindi siya tumutupad sa kanyang pangako. So, alam naman natin ang Panginoon. Kaya tayo naging Kristiyano, mga kapatid. Sapagkat alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Pero makaka-relate din po kayo sa mga bagay na ito, sa mga witnesses. So, paragraph 54. Sana po ay nakakasunod po kayo. Now, you got the setting of the court. God is indicted by the world because he don't keep his word. And the prosecuting attorney represent the states which represent the world. So, Satan. The prosecuting attorney is the devil that denies the word is right. And the prosecuting attorney for his witness bring his witnesses against the word of God, and to prove it, he is going to prove it to you this morning that God doesn't keep his word and it's not to be tampered with. It's just not true. There is nothing of it true. So yun po ang akusasyon at ang sinasabi ng prosecuting attorney. Sino nga po yung prosecuting attorney, mga kapatid? Mga kapatid, sino po? Si Satanas. Siya po yung uusig ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. At meron po siyang daladalang tatlong witness. Ang tatlong witness niya, si Mr. Unbeliever, si Mr. Skeptic, ibig sabihin mapagduda,
at yung isa naman ay si Mr. Impatient. So, pagdating po sa court, so pag pinasimulan na po yung court order, courtroom, yung paglilitis, pinapatayo po yung prosecuting attorney. Siya po ay magsasalita patungkol sa akusasyon. Sasabihin niya na ang Panginoon ay hindi tunay na tumutupad sa kanyang pangako. At ngayon, narito yung 3 witness. Papatunayan namin na hindi talaga tunay na tumutupad ang Panginoon sa kanyang pangako. So, yung unang testimony ng taga-usig ay si Mr. Unbeliever. So, babasahin ko na lang po mga kapatid at pwede po kayong makarelate sa bagay na ito. Hindi na po ako magbabasa ng quotes sapagkat kung babasahin ko po yung lahat, hindi po sapat ang oras para basahin ko po. Pero ako po ay nag-summarize na lang po ng testimonya ng 3 ito at makakarelate po kayo sa mga bagay na kanilang sinasabi. So, nung tumayo na yung prosecuting attorney, ang ating kaaway, si Satanas, ngayon tinawag niya si Mr. Unbeliever. At ito po ang kanyang testimonya. So, sabi niya, ang kanyang reklamo ay hindi totoo ang pangako ng Diyos. Sabi niya, nagkaroon ako ng sakit sa sikmura. Pumunta ako sa isang pagtitipon ng Espiritu Santo. 2 buwan na ang nakakaraan. Nagpatong ng kamay sa akin ng pastor ayon sa Marcos chapter 16. Ako ay isang mananampalataya, ngunit ang sikmura ko ay kasing lala pa rin ng dati. Ang Diyos ay hindi patas na maglagay ng pangakong tulad niyan sa salita kung hindi naman ito totoo. So yan po yung unang testimonya ni Mr. Unbeliever, mga kapatid. So binibigyan ko lang po So si Mr. Skeptic naman, ay si Mr. Mapagduda. Sabi niya, ito po yung pangalawang testigo, witness. Sabi niya, 15 taon na akong pinahirapan ng TB, tuberculosis. Pumunta ako sa isang pagtitipon, 1 taon na ang nakakaraan, kung saan pinahiran ako ng langis ng isang pastor at nanalangin ng panalangin ng pananampalataya. Ayon sa Santiago, James chapter 5 verse 14, wala akong nakitang kahit isang resulta mula rito, hindi pinaninindigan ng Diyos ang kanyang salita. So, habang nagtetestimonya si Mr. Unbeliever at si Mr. Mapagduda, pwede ka nang mapauo. Kasi ganun naman po talaga sa courtroom. Habang nagtetestimonya yung witness, ay pwede ka nang mapauo. Oo nga. Parang ganun, mga kapatid. Pero mamaya titingnan rin po natin yung depensa ng mga witnesses. So, si Mr. Impatient naman, ito po yung kanyang testimonya. Sabi niya, 25 taon na akong pilay ang mga paa, 5 taon na ang nakakaraan, nakaupo ako sa aking silid, hindi po ako dumadalaw sa gawain, subalit habang binabasa ko po ang Marcos 11:23, kung saan sinasabi ni Jesus na kung sasabihin mo sa bundok, mapalipat ka at hindi ka magdududa, mapapasayo ang sinasabi mo. Inuutusan ko ang kapansanan na umalis sa aking mga binti sa pangalan ni Jesus. 5 taon na ang nakalipas at ako'y kasing pilay pa rin ng dati. Ang pangako ay huwad. So, makikita nyo na sila po ay nagtetestimonya na hindi totoo ang kanyang mga salita. Totoo ang salita ng Diyos, hindi totoo ang kanyang mga pangako. So, makikita nyo po si Mr. Impatient, siya po ay pilay, pero hindi po siya dumadalo sa gawain ng Panginoon. Pero, pinanghahawakan niya din ang pangako ng ating Panginoong Kristo. Pero ang nangyari, hindi siya gumaling, mga kapatid. So, ang makikita niyo po dito, kay Mr. Impatient ay hindi po dumadalo. So, habang nagbubulay-bulay ako sa mga mananampalataya na hindi dumadalo pero pinanghahawakan ng kanyang mga salita, mga kapatid, sa palagay nyo kaya ay pangyayarihin ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin. Halimbawa,
naniniwala tayo o pinanghawakan natin ang rapture, pero hindi naman tayo dumadalo, mga kapatid. No? Baka karanas kaya tayo ng rapture, mga kapatid. Ang pangakong rapture ba ay para sa atin? So, pwede nating isipin na ang mga mananampalataya ay dapat dumalo sa gawain ng Panginoon. Kung tayo ay pinangahawakan natin ang kanyang mga salita, ang kanyang pangako, kinakailangan nating dumalo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo pwede na humahawak tayo sa kanyang mga salita, naninindigan tayo sa salita ng Diyos, pero hindi tayo dumadalo, mga kapatid. Amen? So, ito yung kalalagayan na Mr. Impatient. Yung kalalagayan naman ng second witness, siya po ay nagmamadali. Gusto niya na mangyari agad yung kanyang kagalingan. At ganoon din po kay Mr. Unbeliever. So, yun po yung sinabi ng ating kapatid, Brother Branham, yung tatlong witness. So after po na humarap yung tatlong witness, si Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, at si Mr. Impatient, ngayon, magpapahayag naman ngayon si Mr. Persecutor, si Satanas. Sabi niya, upang tapusin at idiin ang kaso, walang katwiran ng Diyos sa maglagay ng gayong mga padalos-dalos ng mga pangako sa kanyang aklat. Ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng medikal na patunay at mga patotoo na ginawa ng mga taong ito ang eksaktong kinakailangan ng proseso. So sinasabi ng prosecuting attorney na si Satanas na ginawa naman nila ang lahat-lahat. Diba? Ginawa, yung mga witnesses, sabi ng prosecuting attorney ni Satanas, ginawa naman nila yung proseso. Parang tayo, mga kapatid, nagsisimba, pero tila bagay hindi natin matanggap yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So, naglalagay ng tila baga doubt sa ating mga puso. Sabi po dito, sa mga katuwid, ang buong aklat ay dapat nang itapon sa basurahan. Sinasabi sa Hebrews chapter 13, verse 8, na siya ay kahapon, ngayon, at magpakailanman ay gayon din, ngunit ito ay isang kasinungalingan. Walang ganoong bagay tulad ng isang buhay na Kristo, na lumalakad sa gitna ng simbahan. Ang lahat ng ito ay isang huwad ng pag-asa at psikolohiya lamang na isip. Naupo ang taga-usig, mukhang silyado at matibay na ang kanyang kaso. So, gano'n naman po ang prosecuting attorney, magpa-final argument siya. After nung witnesses na magbigay ng testimonya, sasabihin nung prosecuting attorney na si Satanas, sabi niya, talagang tunay na hindi totoo ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat ginawa naman ng mga witnesses yung sinasabi ng Biblia at hindi naman nangyari sa kanila. Hindi sila pinagaling at hindi sila nakaranas ng mga pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, ngayon mga kapatid, after naman na may bigay nung salaysay ng mga prosecuting attorney, syempre, dedepensa naman yung kabilang panig. So, sana po ay nakukuha nyo yung sequence, mga kapatid, para makasunod po kayo. So, huwag nyo po muna akong tutulugan, mga kapatid. Para makarelate po kayo. So ngayon, ang defense attorney naman, walang iba kundi ang banal na espiritu. So, siya naman po yung didepensa sa argumento nung kabilang panig. Sapagkat sinasabi nila na hindi totoo ang kanyang mga salita. So, ito naman po ang sasabihin ng defense attorney. At ang defense attorney po natin, walang iba kundi ang banal na espiritu. The witness. Siya po yung didepensa sa dependent. Ang dependent po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga salita. Siya po ang nasa sakdal. So, magbasa po tayo ng pangalan ni Brother Branham sa paragraph 82. Wala, Sister Ann. So, ito po yung sinabi ng defense attorney o ng banal na espiritu. Ito naman po yung arguments niya.
Sana mga kapatid ay wala po tayo doon kay Mr. Unbeliever, kay Mr. Skeptic, mapagduda, at doon sa Mr. Impatient. Pero minsan, meron tayong character na ganun. Tayo po ay minsan Mr. Impatient, tayo ay nagdududa sa mga pangako ng Diyos, at minsan pa nga ay tayo po ay nagiging unbeliever. At sabi pa ng message, sin is unbelief. So, sana ay yung character na yon ay mapagtagumpayan natin, mga kapatid. At magkaroon tayo ng sapat na pananampalataya sa mga kanyang mga salita para manindigan sa mga pangako ng Diyos. So, sa paragraph 82, basahin po natin. So, just bear with me, mga kapatid. Be patient. Hindi kayo si Mr. Impatient, mga kapatid, na walang pasensya. So, tayo po ay magkaroon ng higit pang pasensya. Yan po ay karakter ni Kristo. So, sabi po dyan, He wants you discord. Attention again. That is the defense witness. He wants to call discord and show you that the promises is only to believers. Not make believers impatient or skeptics. Changes the picture, doesn't it? It's only not to what people that call themselves believers. So sabi po ng defense attorney ng banal na espiritu, ito po ang kanyang arguments. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi para sa mga unbelievers, para kay Mr. Skeptics, at kay Mr. Impatient. So kung meron po tayong karakter na ganun, kinakailangan na mabago po yun, mga kapatid. No? Sapagkat ang pangako ay para lang sa mga believers, sa mga predestinado. So, sabi ng Biblia, hindi lahat ay magmamana. Hindi lahat ay pinangakuan. Pero, mga kapatid, sa kanila na mga hindi predestinado, ay hindi sila makakaranas ng pangako ng Diyos. Sapagkat they are claiming also na sila ay kaparte, kabahagi ng kanyang mga salita, mga kapatid. Pero hindi nangyari sa kanila yung mga pangako ng Diyos. So, ganun po ba tayo kapalad, mga kapatid, na tayo'y pinangakuan niya? So, pagdating sa pangako, hindi naman lahat pinapangakuan. Tama po ba? Kung ako ay nangako, maring sa isang tao, sa dalawang tao, pero hindi po para sa lahat. Pero pwede naman mangyari. Pero yung kalalagayan dito, mga kapatid, sabi po ng defense attorney, ng depensa ng banal na espiritu, that the promises is only to believers, not make believers impatient or skeptics. So, okay. Sabi po dyan, not to what people that call themselves believers, is to believers only. Not to who say they are believers, hindi sa kanila na nagsasabi na believer lang. So maraming ganito sa panahon natin ngayon na nagsasabi na believer. Pero hindi talaga believer, mga kapatid. Pero sana, tayo po ay tunay na mga believer, mga kapatid. Amen? Tayo ay naniniwala sa kanyang mga pangako. Hindi po tayo mga make-believers. Hallelujah. And hoping, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. So sabi dyan, Satan says he is a believer too. You know, it's not to them, it's only to real believers. Amen. Okay. 84. Paragraph 84. And again, he calls this court attention to the word of promise that's in question. He never set any certain time for these things to happen. So, yung mga witnesses po kasi, sabi nila, hindi agad nangyari sa kanila. Sinampalatayanan naman nila yung Mark chapter 16, James chapter 5, verse 14. Pero hindi nangyari sa kanila. Pero ang sabi ng defense attorney, naglalagay kasi kayo ng tinatawag na time or limit. At kadalasan po ito, mga kapatid, sa atin. Kapag halimbawa, mayroon tayong gustong isang bagay,
i-quote natin ang scripture. Panginoon, pangako mo ito sa akin. Gusto ko po sana mangyari ito ngayon na. Gusto ko po ito mangyari bukas. Gusto ko po ito mangyari sa susunod na taon. So, ang tao, mga kapatid, ay naglalagay ng time limit. Hindi tayo nagiging mapasensya sa kanyang mga pangako. So, kadalasan, ito po yung nangyayari sa mga tao. Naglalagay po sila ng oras at sa kanilang gustong oras na mangyari yung mga pangako ng Diyos. So, sana po ay nakukuha nyo, mga kapatid. So, sabi ng Banal na Espiritu, He never set any certain time. Ang Diyos, mga kapatid, hindi po nagbibigay ng oras. Sa rapture, nagbigay po ba ng oras ang Panginoon? Kung eksaktong oras ng rapture, wala pong sinabi ang Panginoon na eksaktong oras at araw ng kanyang pagbabalik. So, sa lahat ng mga pangako ng Diyos, kinakailangan po natin na maghintay, mga kapatid, sa kung kailan niya ito tutuparin. Amen po ba, mga kapatid? So, sana po ay nakaka-relate po kayo. So, ganun din po sa rapture, sa mga blessing, kinakailangan natin na maging pasensyoso, mga kapatid, sa kanyang mga pangako. So, sa 85, see how they can misread the word to you. Now, these guys that say, let me see this happen. You see, they don't even read the word right. That is, if the man is a true believer, he still never set any time limit. So, kung tayo daw po ay believer at naniniwala sa kanyang pangako, hindi po tayo maglalagay ng time limit ng orasan po natin kung kailan ibibigay ang mga pangako ng Diyos. Alam ko po na meron sa atin na naghihintay ng pagpapala, naghihintay ng kagalingan, naghihintay sa anumang pinangako ng Diyos sa atin sa buhay na ito. Pero hindi tayo dapat maglagay ng tinatawag na time limit. Kapag hindi na binigay ng Panginoon ito, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. O kaya kapag hindi mangyari yung ganitong sitwasyon sa buhay ko, pag hindi ako pinagpala ng Panginoon, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. So, sometimes ito po ay nagiging discouragement po sa atin, mga kapatid. Tulungan nawa po tayo ng Panginoon na ma-break yung ganong character, yung kaisipan na ganon, upang sa ganon ay pagpalain po tayo at ibigay ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Sapagkat ang tunay na believer, tunay na nanindigan sa kanyang mga salita, maghihintay po yan hanggang sa ibigay ng Panginoon ang pangako. At hindi po madali ang maghintay sa mga pangako ng Panginoon. Kagaya ng Mr. Impatient na gusto na mangyari yung bagay na hinihiling niya pero hindi nangyari, na-discourage siya at naging hindi mananampalataya. So sabi niya, he still never set any time limit. 86, he also wants the court to remember that this word is written and Jesus Christ, the word manifested, said, the word is a seed that a sower sowed. So, ang salita ay kagaya ng isang binhi na hiniasik o itinanim, mga kapatid. And the seed can only produce itself, produce its promises. If it is the right kind of ground that will quicken the seed, amen, the kind of changing the case, aren't we? It's got to be in the right place. So, kinakailangan na kapag sinabo yung binhi, ang salita ng Diyos, ang mga pangako niya, kinakailangan doon sa right place, mga kapatid. Sapagkat kung hindi po mailagay yung binhi sa tamang lugar, automatic hindi po yan magbubunga. So, kapag ang binhi ay nilagay mo sa kalsada, hindi po yan magbubunga, mga kapatid. Mamamatay yan. So, kinakailangan, sabi ng defense attorney, kinakailangan na mailagay yung pangako, yung seed, sa tamang kalalagayan. Can you say amen, mga kapatid? So, sabi po dyan, a grain seed laying on the desk will never grow a harvest. So, kapag nilagay mo yung binhi sa table o sa kung saan man, hindi po yan magbubunga. A grain of corn on here in Blowstone will do nothing. A grain of corn has got to
fall in the ground that's been fertilized for the grain of corn, it will not grow. And God said that His word is seed that a sower sowed. It must fall in the right kind of soil. Sabi dyan, that soil is faith. So, kung ang tamang place, mga kapatid, mailagay yung Word of God sa tamang kalalagayan, magbubunga po yan. At ang sabi ng defense attorney, kinakailangan na tamang lugar, tamang lokasyon para magbunga at mabuhay yung seed na yon. At ang sabi dyan, the soil is faith. So, kinakailangan meron po tayong tamang pananampalataya sa Kanya. Amen? Ang tamang pananampalataya sa Kanya, naghihintay sa Kanyang mga pangako. Tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanyang mga salita. Amen. The soil is faith, it's a seed, and it must fall into this ground or it cannot be quickened. In other words, the Holy Spirit depends witness here say that He can even come to it until it falls into the right kind of soil or right kind of faith. So may iba't ibang pananampalataya sa labas, mga kapatid. Pero sana ay meron po tayong tunay at real or genuine na pananampalataya sa Panginoon. So paano po ba natin masasabi na we have the real and genuine na pananampalataya sa Kanya? Faith is a revelation. Hayag sa atin ang Kanyang mga salita, kagaya kay Abraham, kagaya kay Noah. Kung tayo ay merong tamang pananampalataya, tayo po ay maghihintay sa Kanyang mga pangako. Although na ito, minsan tayo pong mga mananampalataya, maraming doubt na ilalagay ang kaaway po sa atin. Minsan, sinasabi niya, hindi na mangyari ito, ganito, ganyan. Pero meron naman pong banal na spirito nagsasabi na maghintay lang po tayo sa tamang panahon. Amen? Sapagkat sabi ng defense attorney, ang Diyos ay hindi naglagay ng tinatawag na time limit sa Kanyang mga pangako. At pangyayarihin niya ito sa tamang panahon. Amen? At ang attitude po natin ay talagang tinitest. Yung patience natin ay tinitest po dito, mga kapatid, pagdating sa mga pangako niya. Kagaya po ni Noah, di ba? 120 years na naghintay sa ulan, sa pagbaha, pero siya po ay nanatili sa mga pangako ng Diyos. Si Abraham, 75 years old nung pinangakuan, siya po ay matanda na, at si Sarah ay 65 years old, at pagdating nila ng 100 years old at si Sarah ay 90 years old, doon lamang po ibinigay ang pangakong anak. Amen. So, ang Panginoon, mga kapatid, ay tunay na tumutupad sa Kanyang mga pangako, pero kinakailangan po pala natin na higit pang maghintay sa Kanyang mga pangako. Hallelujah. So, tayo po ay magpatuloy. So, yun po yung unang argumento ng defense attorney. Nagsalaysay muna po siya ng kanyang nais isalaysay. At ngayon, tatawagin naman niya yung tatlong witness niya na dinala. At ang tatlong witness niya ay si Mr. Noah, si Mr. Abraham, at sumunod naman ay si Mr. Moses. So, ito po yung kanilang testimonya, mga kapatid. Sana po ay makarelate po kayo sa bagay na ito. So, sabi po dito, ang unang witness ay si Mr. Noah. At ang kanyang salaysay ay ito. Tumayo si Noah at nagsabi, "Nabuhay ako ng isang napaka-scientifico at modernong panahon. Sinabi sa akin ng Diyos na wawasakin niya ang lupa sa pamamagitan ng ulan mula sa langit. Isang bagay na hindi pa nangyari noon. Si Ginoong paladuda," si Mr. Unbeliever, si Ginoong mapagduda, si Mr. Skeptic, at si Mr. Impatient, ay kinutya ako at tinawag akong baliw araw-araw habang tinatayo ko ang arka. Lumipas ang mga araw,
taon-taon at walang ulan na umagos. Sinabihan ako ng mainipin na sumuko na. Ngunit alam kong ang salita ay Diyos, nanatili ako rito sa loob ng 120 taon. At nang dumating ang takdang panahon, ang mga bukal ng kalaliman ay bumuka at ang salita ay napatunayang matuwid. So ito po yung unang salaysay ng ating prophet Noah, si Mr. Noah. So ang kasunod naman na witness ng defense ay si Mr. Abraham, si Prophet Abraham. So ito po ang kanyang testimonya, mga kapatid. So bibilisan ko na po. Kasunod nito, tinawag ng Espiritu Santo si Abraham sa harapan. Tumingin si Abraham sa lupon ng tagahatol at nagsabi, "Ako ay 75 taong gulang at ang aking asawang si Sarah ay 65 at baog. Binigyan ako ng Diyos ang pangako na magkakaroon ako ng isang lalaking anak. Lumabas ako at bumili ng mga lampin at hinihanda ang silid ng sanggol. Lumipas ang unang buwan, walang nangyari. Lumipas ang unang taon, walang nangyari. Pinagtawanan ako ng Ginoong mapagduda. Lumipas ang 10 taon, si Sarah ay 75 at ako ay 85. Sinabi sa akin ni Ginoong mainipin, kung gagawin niyo ng Diyos, ginawa na sana iyon noon pa." Tinagalog ko lang po at sinamarize po. Hindi ko nababasahin yung sinabi ni Brother Branham. So, 25 taon ang lumipas, ako ay 100 taong gulang na at si Sarah ay 90 na po. At ang aming mga katawan ay ganap ng patay, ngunit hindi ko tiningnan ang aking matanda at nangungulubot na katawan. At hindi ko tiningnan ang mga patay na sinapupunan ni Sarah. Tiningnan ko ang pangako, hindi ako nag-alilangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, kundi nagbigay ng luwalhati sa Diyos o sa takdang panahon, ang binhi ay nagsilang kay Isaac, tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Can you say amen, mga kapatid? So, hindi ko na po siguro babasahin yung sinabi pa po ni Moses sabagat alam naman po natin kung ano yung kanyang testimonya na. So, sila ay pinangakuan ng the promised land at sila po ay nag-struggle, nag-journey sa loob ng 40 years at napunta po sila doon sa pangakong lupain at tinupad ang Panginoon ang kanyang pangako. So, pero ang makikita po natin dito sa kalalagayan na ito, so ang accusation sa ating Panginoon bilang dependent, siya po ay inaakusahan na hindi tumutupad ng kanyang mga pangako. At ang nag-aakusa sa kanya ay si Satanas. At ang kanyang witnesses ay ang tatlo, si Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, at si Mr. Impatient. So binigay nila ang kanilang testimonya at ngayon naman ang defense attorney, ang banal na espiritu ay naglahad ng kanyang argumento. At ang dinala niyang witness ay si Mr. Noah. So, napakarami pang witness. Sa banal na kasulatan, kung babasahin niyo yung Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11, kung kamali, kung Hebrews chapter 11, yung lahat ng mga witnesses, nandoon, mga kapatid. So, sabi dito, naghintay si Noah ng 120 taon, ngunit dumating ang ulan. Naghintay si Abraham ng 25 na taon, ngunit dumating ang sanggol. So, pinapakita dito, mga kapatid, ng Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga pangako. At makaka-relate po tayo dito sa mga sinabi ng Banal na Espiritu sapagkat tayo kung minsan ay naglalagay ng tinatawag na time limit sa mga kanyang mga pangako. Ganon din kahit po sa tinatawag na rapture. Minsan, maraming nag-aaral patungkol sa mga orasan, so wala namang masama, mga kapatid, pero kung magbibigay na tayo ng tuldok sa pagdating ng Panginoon, doon nagkakamali ang maraming mga ministro at mga iba't ibang denominasyon na naglagay ng tinatawag na orasan o date ng magpababalik ng Panginoon. So, bilang mga mananampalataya, meron tayo na paghihintay, pagtitiis, at
tayo ay patuloy na nananindigan sa kanyang mga salita at kinakailangan na meron tayong tamang kalalagayan ng pananampalataya, mga kapatid, upang ibigay niya yung tinatawag na pangako ng ating Panginoon. So, ang Panginoon ay di nagkaroon ng tinatawag na fair trial sa panahon ni Pilato. Pero ngayon, mga kapatid, alam natin na ang Panginoon ay totoo at hindi guilty sa anumang mga bagay na pinaparatang ng kaaway at ng kung sino man, mga kapatid. At sumasalamin din po sa atin yung tatlong witnesses na minsan tayo po ay impatient, mapagduda, at sometimes nagiging unbeliever pa tayo, mga kapatid. At nawa, mga kapatid, mapagtagumpayan natin yung tatlong character na yon. Si Mr. Mapagduda, si Mr. Mainipin, at si Mr. Unbeliever. At tulungan nawa tayo, mga kapatid. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay merong mga pinangahawakan ng mga pangako ng Panginoon, merong hinihiling, hinahangad na mga pangako niya, mga kapatid. At nawa ay tulungan tayo na makapaghintay at tulungan nawa tayo, mga kapatid, na ma-overcome yung mga character na meron doon sa witnesses. So, ang pinapakita dito, mga kapatid, isang mainam at makatarungang paglilitis sa ating Panginoon at ipinakita din doon yung kalalagayan na tayo bilang mga mananampalataya. Yung kalalagayan ng ating mga pananampalataya. So, makita natin yung tatlong witnesses kung paano sila naging unbeliever, naging mapagduda, at si Mr. Impatient. Lalo na po yung si Mr. Impatient. Kasi siya po ay nagbabasa rin po ng Biblia, siya po ay naniniwala sa salita po ng Diyos, pero hindi po siya dumadalo sa gawain ng Panginoon. So, na-amaze nga po ako sa kalalagayan ng ating kapatid, Brother Intoy, sapagkat although na hindi naman lahat ng panahon ay nakakadalo siya, pero ang ating kapatid ay nasa stroke na kalalagayan, pero sinisikap pa rin niya po na magpatuloy sa paglilingkod at dumalo po sa gawain ng Panginoon. At sana po ay maging encouragement po ito sa atin na kung tayo po ay nanghahawakan o pinanghawakan ang kanyang mga pangako, tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Can you say amen, mga kapatid? No? Kung tayo ay tunay na pinanghahawakan ang mga pangako niya, ay tayo po ay dadalo sa gawain ng Panginoon. Pero kung minsan, meron pa po akong nabasa, sabi po doon sa post ng isang pastor, kasalanan po ba ang hindi dumalo sa gawain ng Panginoon? Kayo po, mga kapatid, kasalanan po ba ang hindi dumalo sa gawain ng Panginoon? So, sabi niya, nagpaliwanag yung pastor na yon. Sabi niya, ang hindi pagdalo sa gawain ay tunay na ito ay kasalanan. Kasi ang isang bagay na alam mong tamang gawin at hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan. Tama po ba, mga kapatid? So, sabi niya, pero hindi ito magiging kasalanan kung meron namang reasonable na hindi pagdalo. Halimbawa, mayroong sakit. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, salamat sapagkat nakita natin ang ating kapatid, Brother Intoy, kahit sa ganung kalalagayan, na si Papa, kahit matanda na, nagpapursigi pa, mga kapatid. So, sana bawat isa sa atin ay, kung tayo ay nangahawakan sa mga pangako niya, sa pagbabalik niya, tayo po ay mananatili sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. So, simple lang pero mahalaga, mga kapatid. Lalong-lalo na kung tayo po ay naghihintay sa kanyang mga pangako. Tayo ay hindi maging kagaya ni Mr. Impatient na nagbasa ng Biblia, na-inspired din sa Biblia, pero nananatili po siya na nandoon sa kanyang silid, sa kanyang kwarto, sa kanyang bahay, at hindi dumadalo sa gawain ng Panginoon. So, simple lang, mga kapatid, yung nais ko ipakita. So, yung buong sinabi ko about sa ating Panginoon, about sa the just trial, ang Panginoon ay hindi nabigyan ng mainam na paglilitis sa panahon ni Pilato. Ngayon, alam ko na ang Panginoon ay
hindi guilty sa maraming mga bagay. Sapagkat habang binabasa ko po kasi yung John chapter 18 at hanggang chapter 19, napansin ko na ang Panginoon ay kaawa-awa sa panahon na yan sapagkat sinasampal, binugbog, at talagang pinahirapan, nilagyan ng corona, nilagyan ng purple robe, at kaawa-awa ang Panginoon. Pero dahilan naman sa ginawa ng Panginoon, tayo naman po ay pinalaya, kagaya ni Barrabas. Siya yung nag-ako ng guilt, ng kasalanan ng tao, at tayo ngayon ay pinalaya at binigyan ng buhay na walang hanggan. So we are grateful mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya mari po ba natin minsan pangpalakpakan ang ating Panginoong Kristo sa araw na ito. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo. Sa kabila na si Barrabas ay murderer, rebellious, pinalaya po siya sa panahon ng ating Panginoon. At kagaya rin po natin siya na mamamatay tao. So, Brother Jerry, bakit na ako mamamatay? Di pa naman ako pumatay. Pero sabi kasi ng Biblia, sino man na nagalit sa kanyang kapatid at hindi niya pinatawad, ay siya ay mamamatay tao. Tama ba? So, tayo ay maraming kasalanan sa buhay na ito at salamat na lang sa biyaya ng Panginoon. Sa kanyang kamatayan, tayo naman ay nabuhay. Salamat sa kanyang biyaya, tayo pa ay minsan pang manalangin sa umaga pong ito. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa pananampalataya. Salamat sa iyong mga pangako. Tunay, Panginoon, na kapag ikaw ay nangako, Lord, ikaw ay tunay nga po na tumutupad sa iyong mga pangako, Panginoon. Pero kung minsan, Panginoon, ay dumarating kami sa character na hindi kami mapasensya, kami ay nagdududa, kami ay minsan hindi naniniwala sa iyong mga pangako, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami sa bawat mga bagay na ito na aming kinakaharap. Ang dalangin lang po namin, Panginoon, ay pangyarihin mo ang mga pangako mo sa aming mga buhay na inilaan mo para sa paglalakbay na ito hanggang sa muli mo pong pagbabalik. Pero kung meron man po, Panginoon, na pinakamahalagang pangako mo na aming hinihintay, lalo na po sa panahong ito, ang iyo pong pagbabalik. Hallelujah. Sapagkat alam po namin na ito yung panahon, ito na yung season na pagbabalik muli. At nawa po, Panginoon Diyos, maratnan kami sa pananampalataya, maratnan kami, Panginoon Diyos, sa pagdalo sa gawain mo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Hayaan mo na muli namin ipagkatiwala ang lahat-lahat sa iyo. At ito lamang po ang aming hiling, aming dalangin, sa dakila at makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. At minsan pang palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.